Sa linya na pa po ngayon ang ating po makakausap, ang Executive Director nga po ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa sa panlalawigang bus ng Pilipinas, si Sir Alex Yage. Ukol pa rin po dito sa bagong patakaran ng DOTR. Ano nga ba ang reaksyon ng kanilang grupo? Sir Alex, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga, Ma'am Chacha. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa ating ngayong umaga. Good morning po. Sir Alex, dun sa balita, ito nga po may bagong patakaran ng DOTR. Simulan po natin dito sa reaksyon ninyo dun sa isa sa mga panukala nila na ipapadrug test po ang lahat ng PUV drivers, kasama po ang mga bus drivers dito. Every 90 days po yan, sir. Every 6 months. Every 6 months po. Every 6 months. Alam mo, Ma'am Chacha, Sir Ted, wala po kaming tutol dyan kasi po ginagawa na po namin yan. Pero ang amin lang pong request po sana, ang pinakamaganda po kasi nito, Ted, saka Ma'am Chacha, kailangan po surprise po itong testing. Katulad po ng ginagawa during peak season, mga biyahe ng Undas, biyahe ng Holy Week. Kailangan po surprise po to eh. Pagkatapos po, pag surprise, doon po sa, ang gagamitin po nito, urine test. Tapos yung po makikita na mag-positive, ito po ay padadaanin po natin ng confirmatory na blood test para ma-confirm po na talagang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Yung So, iba, para mag-effective po ito, kailangan surprise po ito, hindi po scheduled po ito. Pag-schedule po kasi, nagagawan po nila ng paraan yan eh. Kaya po ang mungkahi po namin, gawin po nilang surprise po ito. So, yung iba nga po mga grupo po ng mga bus operators, sang-ayon dito ginagawa na rin po yata itong pagtitest na surprise. Pero sir, kung dyan medyo sang-ayon kayo, doon naman po sa sinasabi na iiksian po yung oras nung pagmamaneho ng mga driver natin, gagawing 4 hours. Ano pong reaksyon nyo doon? Ang panukala kasi dyan ng LTFRB ngayon, Ma'am Chacha, continuous 6 hours na driving ang driver. Ngayon po, ang apektado po niyan, ito yung mga commuter provincial. Kasi po yung mga long distance provincial trips, ito po yung mga tawid dagat, papunta ng Cagayan Valley, pupunta po ng Visayas at Mindanao. Dalawa na po ang driver niyan eh. And usually, 3 to 4 hours po, humihinto po yung mga bus doon sa rest stop. Kailangan po pumunta sa banyo yung mga pasahero, ay doon po nagkakaroon ng palitan ng driver. Nagpapalit po sila doon. Ang apektado po niyan, Ma'am Chacha, yung mga biyaheng commuter. Ito po yung mga malalapit na probinsya sa Metro Manila. Ang issue lang po diyan kasi, yung 6 na oras po kasi sapat na po siguro ngayon para marating po nila yung mga pupuntahan nila sa mga probinsya na malalapit po sa Manila. Pero kung 4 na oras po, dapat po i-consider po ng LTFRB po dyan yung traffic situation. Kasi po, pag galing po kayo sa Manila, na terminal sa loob ng Manila, palabas pa lang po kayo, traffic na po eh. Mga 2 oras na lang po ang gugugulin ninyo para makalabas ng Metro Manila. At the same time, sa expressway din, ang daming improvement na ginagawa. May widening, merong mga repair na ginagawa. So, traffic din sa expressway. Pagdating po naman natin sa highway, sa Maharlika Highway, north and south, yung nakaraang bagyo po, last year, ang dami pong apektadong kalsada po dyan. Ang daming nire-repair na kalsada, mga tulay, one way po dyan. So yung 4 na oras po, kung po gagawin nilang 4 na oras lang, kasi po yung mga commuter provincial po na yan, single driver po yan eh. So maaaring po yung maximum 4 hours po ay baka hindi po kakayanin ng mga single driver na operation na marating po yung kanilang destination. So yung 6 na oras po ngayon na pinapatupad ng LTFRB, sa tingin ko sapat na po yun. Siguro maganda itanong kay Sir Alex Chia, yung binabanggit nyo na single driver operations,
nasaan ang problema doon? Doon sa mga maliliit na mga bus companies? Nasaan ang problema doon? Doon sa, doon sa tulad ba ninyo? Paano po? Actually, Ted, halos lahat po ngayon ng bus companies, whether ito city bus operation or provincial bus operation, ay problema po namin yung pag-recruit po ng mga drivers. Pagka po pandemic po, marami pong mga drivers na naglipatan po ng trabaho. Marami pong nag-abroad, marami pong mga naging grab driver na lang, motorcycle, taxi rider. So napakahirap po ng recruitment po ngayon ng driver. Kaya po, ang katulad po ng provincial, ang requirement po namin dyan, at least minimum 5 years po na experience. Sa ngayon po ay magkakaroon po talaga ng shortage ng mga drivers para gagamitin po natin sa provincial operation. Okay, sige. So ang concern ninyo ay availability ng competent drivers kung magiging dalawa na ang driver doon sa lalagpas nga sa 4 oras na biyahe, no? And yung issue ng traffic, yung mga delay sa biyahe, etc. Apo. Maliban doon, ano pa ang concern nyo? Meron ba kayong concern na dalawa ang siswelduhan nyo? Actually Ted, dalawa naman talaga crew niyan eh. Isang driver, isang konduktor. Yung mga single driver operation. So meron pong konduktor. Pero ang gusto po ata ng LTFRB po dyan, yung konduktor ay driver din. Siguro po, kailangan po natin ng medyo matagal-tagal na panahon para makakuha po tayo ng qualified na driver or yung conductor mismo, matitrain natin para maging driver din. Sige, so, pero sabi nga ng DOTR, hindi pa pwede na yung konduktor magmamaneho kasi nga dapat din experienced driver at etc. Ganto, ang sabi naman ni Sec Vince kanina sa aming programa, no, live siya sa aming studio, na may task force siyang inaatasan, di ba siya? Na mag-aaral sa isyong ito. Particularly po, itong ang issue noong haba ng oras ng pagmamaneho ng mga driver ng mga bus na pampubliko. Kasi nga, issue rin dito yung taxi kung paano regulasyon. Sa inyo, meron na bang paramdam itong task force para sa imbitasyon na makapulong kayo at mapag-usapan nga itong mga concern ninyo? Actually, Ted, nung May 2, nagkaroon ng pagpupulong si Secretary Dizon sa mga provincial operators. At minungkahi po niya yung technical working group. Kaya po kahapon po ng hapon, nagpulong po yung board of directors po ng aming samahan na lahat po ng mga tatalakaying mga issues, yung driver, yung number of hours driving, yung drug test, gumawa na po kami ng position paper para kung sakali po magpatawag si Secretary Dizon ng technical working group, nakahanda po kami bigay ng aming position paper. Okay. Sige. But meantime, ito muna ang klaro na inyong posisyon sa mga isyong ito, no? Hindi naman kayo totally tutol, pero kaninyo, baka pwede lang munang pag-isipan mabuti yung mga factors na binabanggit nyo, kaya hindi doable yung 4 hours lamang na oras para sa bawat driver sa napakaraming mga kinakaharap niyong problema along the way. Ganun po yung ka-Alex. Tama po yan, Ted. Actually, lahat po tayo gusto po natin ng safe, comfortable na biyahe. Pero kailangan po sustainable. Kailangan sustainable. Sabi po ni Secretary Dizon, enforceable. Okay. So enforceable. Nung pwede maging practical na kaya po nating ipatupad nang hindi po magiging sustainable po yan. Okay. Sige, so ka-Alex, kami huy makikibalita sa inyong hanay, kaya kami tumawag nga para lang humakuha ang inyong panig dito po sa napaka-importanting isyong ito. Salamat po, sir. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, Ma'am Chacha, sa pagkakataon po. Thank you. Yan po si Ginoong Alex Yagi, ang Executive Director po ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa sa panlalawigang bus sa Pilipinas.